Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Sa wakas, nag-iiyakan ang mga buhaya sa gobyerno. Pinabubuwag na kasi ang mga mas masahol pa sa pork barrel na leadership funds at Malacanang bineltahan ng mala pork barrel ng mga politiko. At House Prosecutors sinampal ng katotohanan ng mga DDS Senators. At Attorney Dino, inupakan si Sara Duterte. Robin Padilla, hindi nag-iisip at ang inggiterang si Amy. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa wakas, aksyon agad itong si Senator Ping Lacson. Pinabubuwag na ang mala pork barrel ng mga trapong politiko. Pakinggan po natin to. Pinabubuwag ni Senator Ping Lacson ang mas malalaraw na version ng pork barrel sa national budget. Yan ang kung tawagin ay leadership fund o allocables. Una nang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan na lahat ng mga senador nag-avail daw ng at least 500 million na leadership fund na inalot ng kanyang ahensya sa loob ng 2025 budget. Nako. Sa gitna yan ng pagtayo niya bilang testigo sa isang malversation case kaugnay ng flood control scandal. Hindi raw dapat nakikisawsaw ang mga mambabatas sa budget preparation dahil nasa domain ito ng executive down to the LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Diba? Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. Dati na rin sinabi ni Lacson na halos lahat ng mga senador ng 19th Congress may individual insertions umano na at least 100 billion sa 2025 budget. Grabe. Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun eh. Di ba nga, nung sinabi ko yun, nagkatampuhan pa rito. So sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, kung merong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse. Unang lumitaw ang leadership fund issue noong Setyembre sa flood control scandal. Natanong kasi noon si Bunoan sa isang Blue Ribbon Committee probe kung paano nakakapag-insert ng mga proyekto sa budget proposal ang mga mambabatas. Ang DPWH ang nooy nagko-consolidate ng mga request nila. May comeback sa 2027 budget ang flood control spending kahit tinanggal ito sa pondo ngayong taon matapos ang issue rito. Ang proposed budget dito ay higit 107 billion para sa pagpapatuloy, repair at improvement ng mga existing infra project. Kinonsidera kasi ng DBM ang mga ito lalo ngayong tag-ulan. Kayo po ba mga kaibigan? Pabor ba kayo na buwagin na agad yung leadership funds na yan? Kumbaga, sabi nga ng Senator Lacson, mas masahol pa sa pork barrel. Mantakin nyo naman mga kaibigan. Nasanay na po ata itong mga politiko, no? Yung mga nakaupo dyan sa gobyerno sa isang sistema na puro palakasan at porsyentuhan. Kickbackan mga kaibigan, ginawang gatasan yung pondo ng bayan. Paano kasi mga kaibigan, nagsimula ito at lumala nung panahon ni Duterte. Abay, napakadali po kasi na mag-insert ng bilyong-bilyong pondo. Tulad na lamang nito mga kaibigan, tulad nito. Yan, itong magkapatid na Cayetano na meron daw 11.4 billion pesos na insertion. Hindi na tayo magtataka mga kaibigan, itong si Pia nga, di ba? Pinangalandakan na meron siyang insertion, di ba? Na 1 bilyon, napakadali, di ba? Ang tanong ng taong bayan, saan napunta yung mga pera na yan? Basta mga insertion talaga, kahina-hinala. Paano kasi mga kaibigan, madaling na isisingit. Diba? Na hindi man lang dumaan sa deliberation at pag-aaral. Kaya tama lang yung naging dito action ni Senator Ping Lacson. Permanenteng buwagin yung leadership funds na yan. Pero sa mga Duterte mga kaibigan eto kalat na naman ngayon sa social media. Abay tinuturo na naman mga kaibigan ang ating Pangulo. Siya naman daw kasi yung pumirma. Kaya dapat lang siya daw itong panagutin. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ng palasyo. Pakinggan po natin to. Ma'am, but is the palace confirming that there was indeed leadership funds during the 2024 and 2025 budgets, during the time of Secretary Bonoan? Wala po masasagot si Secretary Vince Dizon dito kasi hindi pa po siya parte. So as of now, we say we can deny. Wala po siyang alam eh. No. Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang
usapan. Wala pong malalaman na anuman ang sino, walang malalaman ang sinuman kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official. And that is to say the President did not know about these leadership funds kung, well, as Secretary of Public Works, siya po ay alter ego ng Presidente at ang Pangulo po ay pumipirma sa budget in those years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng Pangulo itong mga leadership funds na ito, nating 500 milyon, I think, for... Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Kapag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, ganun lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators. According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none. Sa totoo lang po, ay hindi naman talaga masama. Kung mayroong project, ang ibang mga officials, kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. So, mainam po na kung talagang may mga proyekto naman, at ito ay para sa ikagaganda ng kanilang lugar at para sa ikabubuti ng constituents, wala tayong nakikita na dapat itong tanggihan. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ng DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo. Totoo naman po, di ba mga kaibigan, kung alam ng Pangulo yan, hindi yan makakalusot. At yung mga isinisingit na karagdagang pondo, ginagawa po kasi yan ng mga congressman at mga senador. Senador lang po yan, yung may prosesong ganyan, legislative lang po. Yung mga amendments, yung mga isinisingit no, sa Senado, tapos sa BICAM, sila lang po yung gumagawa niyan. Wala pong alam ang Pangulo dyan. Kaya kung makikialam at haharangan agad yan ng Pangulo, itong bawat panukala, itong proseso na ginagawa ng ating mga congressman at senador, abay panigurado mga kaibigan, sigurado yan aakusahan ang ating Pangulo na pag-abuso ito sa kanyang kapangyarihan. Sasabihin paglabag ito sa separation of powers dahil sa sobrang pakikialam ng Pangulo. Kaya mga kaibigan, maling-mali yung naratibo na ipinapakalat ng mga alipores ni Duterte na dapat ang sisihin dito ay ang Pangulo dahil siya ang pumirma. Mali po yun. Iba naman po kay Sara Duterte. Siya kasi ang direktang humiling ng confidential funds at siya din ang pumirma sa mga liquidation reports kung paano ito ginastos. Kaya yung nangyayaring impeachment mga kaibigan na trial dyan sa Senado, abay baling-mali din na sabihin ni Sara Duterte na bending dalo. Kapal na mukha mga kaibigan, no? Tapos sasabihin ng etong mga legal counsel niya, na ang lakas mang gaslight mga kaibigan. Sila na nga yung mali, di ba? Mali na nga yung mga kanilang sinasabi, sila pa yung malakas manisi, di ba? Binabaliktad pa, feeling biktima tulad ng kanilang amo. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding buwelta ni Atty. Dino De Leon. Ang ganda po nito. Pakinggan po natin to. You know what is really tasteless for me? Yung bang ang nagsasabi, ang partido dito, ang prosekusyon, ang depensa, at yung party dito na dinidepensahan nila, sinabi na bending the law daw yung impeachment court. Yung sinisira yung kredibilidad ng impeachment court, yung hindi nag-a-attend, yung binabastos yung proseso, yung maraming sinasabi laban sa impeachment court, no? Ang sabi ni Sara Duterte, the impeachment court was bending the law daw, no? Eh, ang totoo naman bending the law dito yung liquidation niya sa confidential funds. Ang totoong bending the law dito ay yung abuse niya of her so-called right to free speech at sinasabi at nagbabanta siya na papatayin yung Pangulo, yung Speaker of the House, saka yung First Lady. Ang totoong bending the law dito is yung labas-pasok yung 6 billion pesos sa bank account niya tapos hindi niya dineklara sa SALN. Tapos, ang hindi ko medyo nagustuhan kay Senate President and former Senate President and now presiding officer of the impeachment court, Chis Escudero. Number one, aggressive yung
pagbabaliktad at historical revisionism ni Attorney Season, hindi man lang pinayagan si Attorney Ligutan to respond. Yeah. And then Monday na raw. And number 2, mag-i-issue raw siya ng order kasi para bang minamanmanan niya yung mga pagsasalita daw ng mga ibang mga panig, and I think he was pertaining largely to the prosecution, no? Sa aking palagay, sana yung order niya should just remind everyone to at least be respectful with the proceedings, and if she's gonna call out anyone, he ought to call out number 1, Sara Duterte, for attacking the credibility of the impeachment court. And number 2, siguro yung kapwa niya judges na nagsasplice ng video. Tama. Iya. Oo, Iya, yung mga kaya nagsasplice ng video, baka naman gusto ni Senate President, former Senate President and Presiding Officer Chis Escudero should be firm in making sure na mako-call out yung mga unfair na senator, judges, na clearly, dinilit na raw yung video, hindi ko pa tinitignan, hindi ko double check eh. It shows. So what is tasteless here? Hindi ba yung ganyan na binabaliktad din yung facts? Hindi ba yung inaatake yung impeachment court at saka impeachment proceedings as bending the law, despite the fact that this is a constitutional process? Hindi ba yung tasteless yung para bang pinagbumukhang tanga at bobo yung buong taong bayan na narinig na sinabi na misleading questions are allowed. Tapos parang lahat kami mali at mali yung napakinggan namin at kayo yung tama, no? Kung meron ditong classic example ng gaslighting, ito yun eh. Tapos sila pa yung galit. Sila pa yung galit. Sila pa yung aggressive. Hindi ko ma-formulate in my head saan sila kumukuha ng audacity na sila pa ang galit. Instead of saying, we'd like to issue a clarificatory question, sa statement, we misspoke, it's all right, misleading questions are not allowed. And then we move on so that this is going to be beyond the character of the lawyers, and this is all about ferreting out the truth out. Di ba? Baka ganun, matuwa pa ako eh. Na there is an admission na kayo ang mali, hindi tama yung nasabi ninyo. Pero for everyone to be gaslighted, medyo I'm aghast and I am amused at the same time. Totoo naman kasi, 'di ba mga kaibigan, sobrang kapal. Oo. Itong vice presidente at itong kampo nila. Oo. Na magsabing bending dalo ang impeachment court. Samantalang siya mismo, mga kaibigan, ang nagwaldas ng pera ng bayan na hindi niya kayang ipaliwanag kung ano-anong mga resibo yung pinapakita nila. Diba? Kung ano-anong rason, 'di ba? At palusot itong vice presidente. At itong mga senator judge na bias, abay sila dapat yung sinisita ni Cayetano. Di po ba? At hindi ang pagpabor sa defense lawyer ni Sara. Nahalata naman mga kaibigan na nagpapalusot, galit-galitan, tapos ang lakas mang gaslight, di ba? Binabaliktad kung ano yung tunay na pangyayari doon sa misleading questions na yan. Di po ba? Pero kahit anong gawin mga kaibigan ng kampo ni Sara Duterte, abay panigurado umano si Attorney Dino, sobrang lakas ng ebidensya at makukuha natin ang 16 votes para makonvict ang vice presidente. Pakinggan po natin to. Pagka talaga lumabas na yung huling article or yung second to the last article, which accounts, SALN and PAC accounts, I don't think the senator judges who are at least thinking of their future careers would have any other choice, no? Sila Robin Padilla, wala na namang kalkulasyon yan eh. Amy Marcos, wala namang kalkulasyon yung mga yan eh. Si Amy Marcos namamatay sa inggit doon sa kapatid niya, no? At saka kay Lisa Araneta Marcos, no? So talagang irrational na mag-isip. Itong si Robin Padilla, hindi ko talaga alam kung nag-iisip, no? So pero everyone else, very clear na mahirap na i-justify yung 6 billion labas-pasok sa bank account, tapos sasabihin mo hindi yun impeachable, tapos zero yung SALN cash, no? Hindi yun talaga, very clear. Clear na itong sa confidential funds, clear na yung threat. Pag lumabas pa yung dulo na yon, tapos boboto sila ng hindi, I think they will be made to pay by the Filipino people, just like what happened to the likes of Miriam Defensor, no? When they tried to block accountability in the case of Eric Estrada. Very popular. 1992, sabi nila, number 2 siya na nanalo, pero marami nagsasabi na nanalo talaga siya ng eleksyon across the board until the end. Very popular itong si Miriam Defensor Santiago, pero yung talo niya yung panahon na na-block niya yung ebidensya sa impeachment, 2001. So I think pag-iisipan na mabuti yan, and then I think makakuha ng 16. Yun yung tingin ko lang. Pero kahit kung hindi makakuha ng 16, 15, 14, considering na hindi pa pumapasok yung mga ibang senators, I think debate pa rin talaga yung
threshold, no? And 14 kasi madali. I think meron ng 14 eh. Ang tanong nga lang, makakuha ba ng 1 or 2 more votes eh. Pero I think 14 votes ngayon, ang kutob ko, meron na, no? Given the evidence that we have and given the composition of the Senate. Sana lang talaga mga kaibigan, no, maliwanagan itong mga senador natin na bumoto ayon sa lakas ng ebidensya at hindi dahil sa kaalyado nila tulad nitong si Robin at Amy na hindi umano nag-iisip. Basta bahala na mga kaibigan, no, ang importante maipagtanggol ang kanilang amo. Given naman yan mga kaibigan kay Robin, di ba? Kasi una pa lang kahit sunugin mo nga daw siya, mangangamoy Duterte. Pero yung mga ibang senador na may pag-asa pa, abay sana, no, bumoto ayon sa lakas ng ebidensya. At kung ganito mga kaibigan, no, na harap-harapan, talagang obvious na ang talagang kinampihan si Sara Duterte, kahit na talagang lumilitaw na sobrang lakas ng ebidensya, abay hindi na tayo magtataka kung magkaroon ng people power at talagang sugurin yung Senado. At mas maganda kung i-abolish na lang kung ganun lang din naman. Di ba mga kaibigan? Kung hindi nila bibigyang halaga yung interes ng taong bayan at mas pipiliin nila yung interes ng kanilang amo. Talagang makikita natin dito na sobrang kapal na talaga ng pagmumukha ng mga to. Kaya sana lang din mga kaibigan, huwag maging bias itong si Presiding Officer Chis Escudero. Kung sisitahin niya yung mga prosecutors dahil sa mga nakita niyang may mali, abay sitahin niya din yung mga kapwa niya, senador judge na bias, na nagmumukhang lawyer ni Sara Duterte. At sitahin niya din yung mismong na ini-impeach natin na si Sara Duterte. Di po ba? Yun dapat ang gawin niya. Kaya naman mga kaibigan, panoorin din natin itong sagot ng House Prosecutors. Banggit po ninyo yung spliced videos plus yung pronouncement po ni VP Duterte na merong bending of the law in the trial. Ito pong dalawang ito, i-raise niyo po ba before the court during the trial? Dapat lang. Walang konteksto naman kung babalikan po natin, ang naging konteksto po nung last week na hearing ay yung post po ng aming private prosecutor, no? Yung sinasabing ano yung po pwede sa cross-examination ng misleading. Ang sinasabi lang po natin dito ay gusto po natin ng kung gusto po natin na stricto yung magiging compliance dun sa sub judice rule, dapat po pagkapantay-pantay yung pagtingin. Comprehensive Tama. po dapat po yung ating pagtingin sa lahat po ng dapat nating i-allow at hindi allow. May mga nangyari po prior to that na kung tatanungin po ang taong bayan ay mukhang nagpapakita din ng hindi pagsunod doon sa sub judice rule. Unang-una, ang Vice Presidente, sabi niya may bending of the rule. Ito ay sa aming palagay, ito ay direktibang reference sa integrity at insulto sa integrity ng korte, ng impeachment court. Pero wala po tayong naririnig na kung paano po at least ma-admonish ang defense panel para pagsabihan ng respondent na wag niyang iinsultuhin o wag niyang magbibigay ng any statement that would weaken the integrity of the impeachment court. So kami po naman sa House Prosecution Panel, tumatalima naman po kami, very consistent po yung nagiging response ng ating House Prosecution Panel sa lahat ng direktiba po ng impeachment court ay sinusunod po namin. Ang nag-adjust po ang House Prosecution Panel patungkol po sa mga bagong direktiba na nilalabas po ng House Prosecution Panel. Ang aming pong posisyon, kung meron pong directive on this coming Monday, kami po itatalima. Pero I think it's also fair to say na may mga statements and mga splice videos na lumabas which actually contradicts the very principle why the Senate has to maintain its impartiality. And on the part of the Vice President, she has made mention about bending the law which actually opposes the very foundation which the court needs to hold itself, no? The integrity of the court. Kasi para po sa amin, insulto po yan. At dinidegrade po ang integridad ng ng impeachment court. Tama. Si Pia. Yung nagpakalat Well, ng splice To video. answer the question directly, it is something that we may raise, no? Whether during oral arguments, during the open court, or as a written manifestation. Kasi, again, to be honest with it, totoo naman ho, hindi ba? Mas mabigat ho yung questioning the integrity of the court that had been stated by the Vice President. At yun po ay, syempre, doon po sa mga senator judges, totoo naman ho, may napinsala naman po talagang House Prosecutor, hindi po ba? When a spliced video of him speaking was released, no? So, I think if it's something that the Senate Impeachment Court would really want to undertake, ito pong
providing guidelines for how the court, the parties should engage with the public, dapat all of these particular details should be incorporated in the guidelines itself. No? Kasi hindi naman huubra na yung pong reklamo lang po ng depensa, yung pong magiging batayan dito po sa guidelines na ito. Kasi again, going back to the transcript itself, sobrang linaw naman ho nung napanood ho natin. Wala hong totoo. batayan para magreklamo yung depensa. Kasi nung sinabi ho yung it is allowed, kinat pa nga niya si Attorney Kapunan eh. Hindi ho ba? So, Totoo. paano po yun magiging batayan? Nito pong reklamo nila on one of our private prosecutors. So, to sum it, kailangan lang po, dapat makita ho lahat ng Senate Impeachment Court, yung po mga instances, nung pong tingin din ho namin, meron pong paglagpas dito po sa bagay po na ito. Sana lang, sana. Sa ngayon, ang nakikita pa lamang po natin ng bending the law ay yung pag-liquidate po nila ng confidential fund. So other than that, wala na po tayong nakikita na bending the law. Ayun mga kaibigan, binagsakan agad no ni Attorney Chua. Tama nga naman mga kaibigan. Nakikita natin dito na bending the law yung ginawa ni Sara Duterte na paggasta sa pondo ng bayan sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan. Di po ba? Basta na lang ginastos, akala mo pera niya. Tapos siya pa talaga mga kaibigan na magsasabi na bending the law ang impeachment court. Di ba? Ganyang kakapal ng muka ng mga to mga kaibigan. Oo. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.